perfect couple. Wow, ang cute nila parehas. Ang ganda nila tignan parehas. Tama? May mga ganong insecurities. Or minsan makikita mo yung success ng ibang tao. Yun yung nagiging insecurity natin. Kasi ang social media sa panahon natin ngayon, ang katotohanan hindi naman yung totoong buhay. Ang social media sa panahon natin ngayon, highlight reel lang yun. Tama? Nakikita natin yung mga magagandang bagay. Nakita natin yung couple, ang perfect nila, pero hindi natin nakikita yung araw-araw na pag-aaway nila. Nakikita natin yung success ng ibang tao, pero hindi natin nakikita yung hirap nila para maabot yung success na tinatamasa nila. Tama? Nakikita natin yung sa social media, pa nag-scroll tayo yung mga tao na nasa bakasyon. Tapos ikaw nagtatrabaho ka, pero hindi mo nakikita yung pera nila pinanggastos pang bakasyon, nautang pala sa bangko. Kasi ang social media, highlight reel lang naman yan. Hindi yung totoong buhay. Tama? Kaya madalas, sa panahon natin ngayon, yung insecurity nakikita natin sa ibang bagay if we compare ourselves to other people. Tama? At some point sa buhay natin, nakaranas tayo ng insecurity. Mapa-itsura man yan, mapa-talent man yan. Kasi minsan kahit talent minsan sa trabaho rin Tama? Minsan sa ano pa ba? Marami tayong insecurities. Pero ang sabi rito sa Psalms 139 or chapter 139 verses 13 to 14, ito yung ating key verse ngayong umagang to. Sabi rito, "For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you for I am" what? "Fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well." Ayan. So ako mag-share ako ng isa sa mga point ng buhay ko na nagkaroon ako ng insecurities. I don't know kung matatawag ba siyang insecurities, pero nakakatawa na lang balikan. Naalala ko dati nung first time na umattend ako ng anniversary ng City Light. So mga time na yan, ano pa lang ako noon, na totoy. At talagang bagong-bago, batang-bata. Ang sabi nila, kailangan daw formal. Yan, kailangan daw formal. Ako hindi ko alam wala akong in between Ang alam ko lang, hindi formal at formal. Walang in between. Pag sinabing hindi formal, nakasando ka lang, okay, naka-t-shirt ka lang. Pag sinabing formal, dapat naka-coat. Yan, tapos nagdamay pa ako ng mga in-invite ko. Lahat kami naka-coat. Di ba? First anniversary ng City Light na pumunta ako, parang sobrang overdress naman yata ako. Di ba? Buti na lang si Pastor Dan nung time na yon, naka-coat din. Di ba? Every Sunday naka-coat si Pastor Dan dati. So meron kaming kasama. Tapos pangalawang beses, college, nangyari din. Sabi daw formal kasi debut. Okay, kasama ako sa mga sasayaw. So siyempre nag-coat na naman. Andiyan na naman tayo. Pagpunta ko doon, yung mga kasama ko, ako lang, ang overdress na naman ako. Mabuti na lang, yung birthday, may birthday nung time na yon, yung debutante ba ang tawag doon? Debutant? Ayan. Mabuti na lang nakadress siya. Para hindi ako mapahiya, kinuha na lang niya akong kapartner nung gabi ngayon. Di ba? Para lang ma-justify yung itsura ko. Kasi sabi, formal Kaya, may pangatlong pagkakataon. Dito sa may Quezon City, meron ako inaatinan dati na club, Magic Club, hindi yung club na party-party ha. Baka yun ang isipan nyo. Anniversary din. Ang sabi, formal, hindi na ako maniniwala. Hindi na ako maniniwala. Kasama ko nun si JM, kasama ko si JP. So dahil hindi na ako naniwala, pangatlong beses hindi na ako pwede magkamali, ang ginawa ko nasa gitna. Pagpunta ko doon, pagbukas ko ng pinto, gusto ko nang umuwi. Underdressed naman ako. Doon ako sa sulok, sa corner. Alam mo yung tipong kahit na hindi ko tinitignan yung tao, nakatingin sa amin. Kahit na hindi ko sila naririnig kong pinagbubulungan kami. Kita mo yung mga tao na yun, hindi sumusunod sa dress code. Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng ganun Sa punto ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng insecurity. Tama ba? And I don't know about you. Pag hindi mo na kailangan i-share yung insecurity. Pero pag-uusapan natin, yung mga, ano ba yung root ng insecurity, ano ba yung dangers ng insecurity, paano ba tayo magbe-break free sa insecurity.
You know why? Because if we let insecurity controls us, ito yung mangyayari. It will rob you of everything God has for you. Yan, so pag-aaralan natin yan ngayong umagang ito. Dahil ang insecurity, meron niyang reason kung bakit tayo nakakaranas niyan. Unang-una, comparison with others. Pagkukumpara. Pag kinumpara natin yung sarili natin sa ibang bagay, dalawa lang yung mararamdaman mo. It's either you will feel superior or you will feel inferior. Ganun lang yon. At kahit ano sa dalawa, parehas siyang toxic. Tama? And it is biblical. Sabi sa Biblia, sa 2 Corinthians 10:12, now that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves. So, pinagkukumpara na yung sarili na sa isa't isa. But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, sabi rin dito, they are without understanding. So, ang biblical standard, hindi dapat natin kinokumpara yung sarili natin sa iba. Church, ang buhay natin ay hindi competition. Tama? Do ang sabi sa Biblia, nasa race tayo. Yes, nasa race tayo pero hindi tayo nakikipag-competition. Pag tumatakbo ka sa track and field at nasa hulihan ka banda, saan ka nakatingin pag tumatakbo ka? Hindi ka nakatingin sa finish line. Nakatingin ka doon sa mga taong nasa unahan mo. Hindi ganon dapat ang buhay, no? Kristyano. Hindi tayo tumingin sa buhay ng ibang tao. Tumingin tayo doon sa finish line. Yung goal natin. Walang iba kundi i-follow ang Panginoong Jesus. Magbigay ng glory sa Panginoong Jesus. Try our best tawag mo rito, i-worship ang Panginoon, to do good para sa Kanya. Amen? Amen. Kasi ano ba yung insecurity? Yan yung isa sa mga tools na ginagamit ni Satan. No? It is a tool na ginagamit ni Satan para sabihin mo sa sarili mo na you're less. You're less. Yung napapansin, no? If you try to compare yourself with other people, you will think of yourself less. Hindi tama na i-compare natin yung sarili natin sa ibang tao. Don't compare yourself to other people. Pangalawa, maybe because meron kang past wounds and failures. Totoo naman, tama? Meron kang trauma na tinatawag. Painful experiences shape how we see ourselves, but God offers renewal. Paano ba yon, Pastor? Ano ba ibig sabihin yan? Yung traumas ko dati, yung failures ko dati, nagkukos ng aking insecurity. Minsan, kasalanan din ng mga magulang, tama? Merong favoritism na nangyayari sa mga anak. Imbis na i-uplift ng parents, yung kanyang anak, ano nangyayari? Sa loob mismo ng bahay, nabubuli. Hanggang ganyan ka na lang. Naririnig natin yung mga salitang yan. Wala ka ng ibang pupuntahan. Hanggang dyan ka na lang. So, ang ending, nagkakaroon ng insecurity. Nagkakaroon ng damage pagtanda. Takot. Diba? Failure. Because of failures. Nag-fail ka one time, ayaw mo nang maulit. Bakit? Because that's the tawag dito, defense mechanism ng ating katawan eh. Pag nag-fail tayo, nasaktan tayo, ayaw na nating maulit. So, nangyayari, hindi na natin susubukan ulit. Hindi ko kasi kaya. Hindi ako para dyan. I am not enough. So, nagkakaroon ka ngayon ng insecurity na tinatawag because of your past wounds and past failure. Pero alam nyo, ang kagandahan sa Panginoon, hindi siya nakatingin kung ano yung nagawa mo dati. Kung titignan mo yung mga characters sa Biblia, makikita mo na hindi nakatingin ang Panginoon sa iyong nakalipas. Halimbawa si Peter. Hindi si Kuya Peter ha. Sa Bible, yung merong hawak na, ang tawag mo rito? Manok. Sabi nila kapag andyan si Peter, tumitilawak yung manok. Di ba? Si Peter, ano bang ginawa ni Peter? He denied Jesus. Ilang beses? 3 beses. Dininay niya yung Panginoong Jesus. Kung ikaw, meron kang isang tao kasama mo sa matagal na panahon, 3 taon,
Kasama mo, kahit saan ka magpunta. Kung ano kinakain, yun din ang kinakain mo. Kung ano yung pinupuntahan, yun din ang pinupuntahan. Kung ano yung na-experience mo, yun din ang na-experience mo. In 3 years, are you going to need to deny na hindi mo kilala yung taong yun? Peter did that. Kay Jesus Christ. He denied Jesus 3 times. And yet, anong ginawa ng Panginoon kay Peter? Di ba, hinayaan naman siya mag-lead ng simbahan. Naging apostol siya. He shared the gospel. Sino pa? Si Paul. If you're going to read yung book of Acts, sino ba si Paul? Bago siya nag-follow sa Panginoong Jesus. He is the persecutor. Tama? Grabe yun. Imagine, pinipersecute mo yung mga Kristiyano, pinipersecute mo yung mga disciples, pinipersecute mo yung mga apostles, yung mga taong naniniwala kay Kristo, pinipersecute. And yet, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinagkatiwalaan siya, ginawa siyang apostol ng Panginoon. Isa pang example, si Rahab, kung naalala nyo si Rahab. Rahab is a prostitute. And yet, sa lineage niya, nanggaling si King David, nanggaling si Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus hindi nakatingin. Ang Diyos ay hindi nakatingin doon sa past natin, sa failures natin, sa mga pagkakamali natin, sa mga kasalanan natin. Ganon katindi yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya simbahan, church, huwag niyong hahayaan na yung trauma mo in the past, yung mga failures mo in the past, yung maghihinder sa'yo para gawin yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Ano pa? The fear of rejection. Ayaw mong ma-reject. At totoo naman, masakit ma-reject. And sa buhay na to, marami tayong rejections na mararanasan. Sabi sa Isaiah 43:18-19, remember not the former things, yung nakalipas, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. I'm sorry, hindi pala yung verse, ano? The fear of rejection sa Romans 8:38-39, sabi dito, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Karamihan, yung mga taong takot sa rejection, ito yung mga tinatawag na people pleaser. Yan, yung mga taong people pleaser, meron silang tendency na magkaroon ng maraming insecurities. Because they always want to fit in. Para silang clown, na gusto nilang i-entertain lagi yung mga tao kung ano yung gusto, para lang mag-fit in. Tendency, they are compromising para lang mag-fit in. Yun yung nangyayari. Ano nangyayari? Na unti-unting nagbabago para lang mag-fit in. Laging yes ng yes, kahit gusto mo mag-no. Tinatago mo minsan yung pananampalataya mo kasi ayaw mo ma-reject ng mundong to. Yun ang pinakamasakit na gagawin ng isang Kristiyano. At pinaka-nakakaya sa gagawin ng Kristiyano. Mas gusto pa niyang mapahiya, mas gusto pa niyang hindi mapahiya sa mundong ito kaysa ipahiya niya yung Panginoon dahil nire-reject niya yung kanyang pananampalataya. Let's be real, church. Ito yung katotohanan. We will never be able to please everyone. Tandaan mo yan. Si Jesus Christ, perfect. Pero ano nangyari nung nandito siya sa lupa? Lahat ba na-please niya? Hindi, perfect na yon. Si Jesus, perfect na yon. Pero ni-reject pa rin siya. People hated him. Paul was anointed. Diba? As an apostle, and yet, he was rejected. Sa mundong to, even if everything you did is right, hindi mo mapiplease ang lahat. Sometimes, wala kang ibang choice kundi gawin yung tama at piliin yung consequence na may taong magagalit sa'yo. You cannot please everyone. Tandaan natin yan. Sino lang ang dapat nating i-please? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang Diyos lang. Instead of seeking the approval of people,
seek natin yung approval ng Panginoon sa buhay natin. If we compare ourselves with others, meron tayong traumas and past failures, fear of rejection, yan yung mga ilan sa mga roots ng insecurity or causes ng ating insecurity. Ano naman yung mga dangers ng ating insecurity? What are the dangers? Una, ito yung tinatawag na paralysis in decision making. Analysis paralysis na tinatawag. Because you're trying to protect yourself from failures. You're trying to protect yourself from rejection. Ayaw mo nang masaktan. Anong ginagawa mo? Hindi ko na lang susubukan. Hindi ka makamove on. Nakatapak ka sa landmine. Sumabog yung landmine, hindi ka makamove forward kasi wala ka ng paa. Yan ang ibig sabihin niya. Nagkakaroon tayo ng paralysis sa ating decision making. Fear of failure can stop us from obeying God's call. Yan sa mga effect ng insecurity. But God said, or the Bible said in 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and self-control. Instead of fear, dapat magtiwala tayo sa Panginoon that we are equipped by God to overcome. Kasi ang katotohanan, church, failures, pagkakamali, that's inevitable. Hindi mo yan pwedeng iwasan. Takot kang kumilos, alam mo, wag kang matakot magkamali. Magkamali ka na magkamali. Kasi pag nagkamali ka, mabilis kang magkamali, mabilis kang natuto. Action ka agad. Hindi ka na paparalyze. So you have to overcome the fear of rejection. You have to overcome the fear of failures. Okay lang na masaktan ka. That's part of life. Tanda mo yung sinabi ng Panginoon, pangako ng Diyos na binigyan kanya ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng self-control. Hindi fear. Hindi takot. Pangalawa, epekto ng insecurity. Yung tinatawag na unhealthy relationships. Pwede yung relationship sa parents, pwede yung relationship ng mag-asawa, relationship ng mag-anak, or ang tawag mo rito, parents sa kanyang anak, pwedeng sa magkaibigan. Pag merong insecurity sa relationship na yan, that relationship will be toxic. Seeking validation from people instead of God damages relationships. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 10, am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? Sabi, nagtatanong, if I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Ayan. So, dapat tayo mga Kristiyano, lagi lang tayo nakatingin sa Panginoong Yesus. Nagkakos ang insecurity ng unhealthy relationship. Bakit? Tinotolerate mo na lang na dinidisrespect ka sa isang relasyon. Tinotolerate mo na lang. And binabago mo na lang yung sarili mo kahit kino-compromise mo yung standards, yung faith mo para lang makuha mo yung approval ng ibang tao. Hinahayaan mo na lang na kontrolin ka ng ibang tao. Hinahayaan mo na lang na you lose yourself trying to be what others want. Alam mo, Kristiyano, hindi mo kailangan ng validation mula sa ibang tao because mahal ka ng Panginoon. You're already validated by God. Mahirap to, tama? Sobrang hirap nito kasi saan ba tayo, walang tao na nag-iisa eh. Lahat ng tao merong relationships eh. Walang perfect na relationships, tama? At ang daling pumasok ng insecurity. Napakahirap nitong i-overcome, sa totoo lang. Kasi magkakaroon tayo ng insecurity. That's why, mamaya pag-uusapan natin how are we going to overcome insecurity. Pangatlo, tinatawag na spiritual stagnation. Maaring cause ng insecurity. Kasi minsan, pag sobrang insecure mo, hindi ka na makagalaw, takot ka mag-fail, takot ka na mag-try, takot ka na masaktan. Ang ending, kahit may pinagagawa sa iyo, Panginoon, na hindi ka komportableng gawin, hindi mo susubukan. Importante na sa buhay natin bilang isang Kristiyano, tinitest natin yung faith natin. And every time na we are going to test our faith, or we are going to walk
sa ating faith. Sabihin ko sa iyo, hindi yan komportable. Hindi yan komportable. Minsan, hindi yan masaya. Maraming tinawag sa Biblia. Yung iba, tumakas, tumakbo, kinain na lang ng malaking isda. Hindi komportable. Tama? So lumabas na i-walk sa yung ang tawag mo rito na i-walk natin yung ating pananampalataya, step out ng ating faith. Anong ending? Nagkakaroon tayong tinatawag na spiritual stagnation. Insecurity steals joy and prevents us from growing in faith. Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. So yan yung mga dangers ng insecurity. Magkakaroon ka ng analysis paralysis, magkakaroon ka ng mga toxic relationships, and you will be spiritually stagnant. Masaya ba? Hindi, di ba? Hindi masaya. Hindi masaya sa kalagayan na to. At talagang papatayin talaga nito yung confidence. Aalisin to ay ang iyong peace. So, the question, paano tayo makaka-overcome sa insecurity natin? Walang iba, kundi pamamagitan ng Panginoong Diyos. So, unang-una, you have to identify your identity in Christ. The identity natin sa Panginoong Diyos. Hindi yung identity na binibigay sa iyo ng mundong ito. O sinasabi ng ibang tao kung sino ka. Pero kung ano yung identity mo sa Panginoon. Sino ka ba? Tell me, who are you? What's your identity in Christ? Anyone? You are what? The child of God. You are the child of God. Pwede bang sabihin, I am a child of God? Yes, you are the child of God. At maraming pangako ang Panginoon sa kanyang mga anak. Ang sabi rito sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. That's our identity. We are a child of God. Member tayo ng pamilya ng Panginoon. Amen? Pangalawa, renew your mind. Ito ang isa sa mga mahirap gawin. You have to renew your mind. Kailangan natin i-replace yung mga negative truths or lies with God's truth. Marami sabi nila, meron akong mga bulong na naririnig kasi. Nadidemonyo kasi ako minsan eh. Meron silang mga ganyan eh. Nadidemonyo ako, sinasabi sa akin, wag ko na daw gawin. Sinasabi sa akin na hindi ko kayang gawin. Nadidemonyo. Naku, alam mo, hindi ka nadidemonyo, that's your flesh. Kung naniniwala ka sa Panginoong Hesus, walang demonyo na kayang bumulong sa'yo. Pangalan pa lang ng Diyos, tumatakbo na sila. Paano pa kung ang Panginoon mismo, the Holy Spirit, inaninirahan sa'yo? So, meron kang naririnig na bulong, di mo kaya yan. Huwag mo nang gawin. That's you. That's your flesh. So, we have to renew our mind. Ngayon, paano marirenew yung mind mo kung hindi mo alam kung ano yung truth? This because maraming lies na sasabihin yung sarili natin. Kahit tayo mismo magsisinungaling tayo sa sarili natin. And you have to replace that with the truth. So paano? Paano kung hindi mo alam yung truth? Diyan tayo nagkakaroon ng problema. That's why you have to spend time sa iyong devotion. You have to spend time sa pag-memorize ng Bible verses. Kasi yun yung totoo eh. Wala kang ibang panangga kapag ka nag-umpisa kang magsinungaling sa sarili mo. Ang expectation sa'yo ng Panginoon, meron kang kayang gawin. Tama? Yun ang expectation sa'yo kahit na feeling mo walang-wala ka na, hopeless ka na. Ang Panginoong Jesus, ang Diyos, ang maganda sa Kanya, kahit na nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, lagi pa rin siya may expectation sa'yo. Yan yung katotohanan. Diba? So you have to replace those lies with the truth.
So you have to spend time sa Panginoon. Kailangan mo mag-memorize ng mga Bible verses. Halimbawa, sinasabi mo sa sarili mo na mahina ka. Anong panlaban doon? Pangako ng Panginoon. Anyone? Life verse ng karamihan. I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? Dahil anak ka ng Panginoon, that's your identity. Palitan mo yung kasinungalingan ng katotohanan. O halimbawa, nag-i-struggle ka sa buhay, may problema ka, kailangan mo ng provision, nagmumula sa Panginoon. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng provision para makasurvive. Anong verse yung sasabihin mo? Marami, tama? Pero ang gusto ko, yung seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yung faith, yung kasinungalingan na magkukulang yung supply, yung provision sa'yo, mababago. Magtitiwala ka lalo sa Panginoon. Paano kapag wala kang peace of mind? Pag wala kang, you're so anxious. Oh, sabihin ko na yung salitang anxious. Ano yung verse na kailangan mong gamitin? Anyone? Do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition with thanksgiving, send your requests or present your requests to God. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. So kailangan nating malaman yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan mo kabisado ng mga Bible verses. Kailangan mo mag-spend ng time sa devotion para mapili mo yung mga Bible verses na gre-resonate sa'yo at kabisaduhin yung mga Bible verses na yun. You have to renew your mind with the truth. And pangatlo, you have to trust in God's plan. Kailangan mo magtiwala sa plano ng Panginoon. Kahit hindi mo alam kung ano yung plano ng Panginoon. Meron ba nakakaalam dito ng plano ng Diyos sa buhay niya? Anyone, meron ba? Ang alam lang natin ay mamuhay ng naayon or ng straight, ng kagalak-galak sa Panginoon. Pero meron ba siyang nakalista na ito yung plano ko para sa'yo? Wala, tama? So, kailangan natin magbigay ng pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. We have to trust in God's plan. Kahit na minsan, hindi mo alam kung ano kung nasa tama ka pa ba. No, sometimes, makikita mo, nakahiga ka sa loob ng bahay, nakatingin ka sa kisame. Hindi mo alam kung tama pa ba yung ginagawa mo. Hindi mo alam kung ito ba yung sitwasyon na will ng Panginoon sa buhay mo. Sometimes napapaisip ka ng ganyan, tama? Ako sometimes ganyan din. Pero kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Anong verse yung ibabato mo? Kapag unti-unting na nagkakaroon ka ng confusion sa iyong buhay. Yon, trust in the Lord with all your heart. Diba? And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So, palitan natin yung mga lies na binabato ng mundong to, yung lies na binabato ng sarili natin, ng ating flesh, ng katotohanan. And pang-apat, walk in confidence. Confidence should come from God, not from ourselves. Alam, magbibigay ako ng isang analogy. This is a bad analogy. Okay? This is a bad analogy. Alam niyo yung mga siga sa labas? Yung mga gangster? Kailan sila malakas? Pag may rami. Tama? Pero pag mag-isa na lang sila, takot. Parang mga basang sisiw. Dapat ganun din tayo. Ang confidence natin, hindi dapat sa sarili natin. Ang confidence natin dapat kung sino yung kasama natin. And sino ba dapat yung kasama natin? Kasama dapat natin ang Panginoon. Hindi lang natin basta kasama yung Panginoon, nasa harapan natin ang Panginoon, and we are following God. Amen? Amen. So we have to walk in confidence. And sabi dito sa Philippians
4:13, I can do all things through Him who strengthened me. Or sa ibang version, I can do all things through Christ who strengthened me. So ang ating mga insecurities, church, merong sagot ang Panginoong Jesus. But it's hard, tama? Kung meron tayong mga insecurities sa buhay natin, kailangan natin maging tinatawag na, ang tawag mo dito sa salitang to, yung you are willing na magbago. Merong tamang term nakalimutan ko lang. So first, you have to identify, or you should know your identity in Christ. Pangalawa, you have to renew your mind. Pangatlo, you have to trust in God's plan. And pang-apat, you have to walk in confidence. Meron ditong letter sa ilalim ng inyong notes, kung meron kayong copy. Hindi ko na babasahin. But yan yung letter ng Panginoon para sa iyo. Iyan kayong bawat isa na pumikit at tayo manalangin.